Ang kanyang mga mata ay laking gulat nang mapagtantong wala siya sa sarili niyang sistema. Nagtaka ang binata kung nasaan siya at anong lugar iyon. Dahil ang lugar na iyon ay eksaktong katulad ng malawak na espasyo ng kalawakan. Napuno ito ng mga planeta at bituin at mga bagay. Hindi niya naintindihan. Ipinapalim ng system na mula noong global field conversion, ang bawat manlalaro ay may kanya-kanyang system space para obserbahan at matukoy ang kanilang mga katangian at mag-imbak ng iba't ibang kagamitan. Nang biglang si Yuo ay nakakita ng figura ng isang lalaking nakasuot ng pulang baluti sa kanyang harapan. Naghinala ang binatang ito na ang figurang ito ang pinagmulan ng kanyang lakas. Ito pala ay ang Kaiyan King na nasa pinakamataas na antas. Tinanggap ng system si Yuo sa pinakamataas na antas ng account ng Kings. Tila ang system ay may pinakamataas na antas ng mga account mula sa hindi mabilang na mga laro. Nang nagising at gumamit ng mga personal na puntos ng karanasan upang unti-unting magbukas ang King account mula noong naipon ang mga host, ang mga dating puntos ay umabot na sa level 10, isang random na account ang automatikong na-activate mula sa notification. Malalaman ni Yuo na ang kanyang 3 taong pagsusumikap ay hindi nawala ng kabuluhan, ngunit ang kanyang EXP ay pilit na hinihigop ng sistema ng simbolismo ng sistema. Hinuhulaan ni Yuo na sa ganitong paraan siya dumiretso sa tuktok. Inaabisuhan ng system na kahit na ang paunang antas ng King Kaiyan ay nasa pinakamataas na antas, ang host ay kailangan pa ring gumamit ng mga X-point upang mapataas ang antas ng link para sa bawat account. Kung mas mataas ang antas ng link, mas malakas na magagamit ang account. Inirerekomenda na makakuha ang host ng mas maraming X-point sa lalong madaling panahon. Upang mapataas ang antas ng link, pagdinig sa notification ng system, malalaman ni Yuo na lang na walang masyadong maganda sa mundong ito, ngunit hindi dapat mahirap gamitin ang pananagutan ng The King Kaiyan para makakuha ng maraming X-point, ngunit sa palagay niya ay hindi ito sapat. Mayroong iba't ibang mga kopya ng kilala at hindi kilala sa mundong ito, at bagamat pinalalakas ang pundasyon, hindi nito malulutas ang lahat. Naisipan ni Yuo na alamin ang pinakamainam na paggamit ng system sa lalong madaling panahon. Si Haring Kaiyin ay may kakayahan ng isang pinakamataas na antas ng powerhouse, mula sa isa pang world plane na taglay ng kapangyarihan ginamit upang mamuno sa kanyang sariling angkan noong nakaraan. Ginamit nila ang kapangyarihan ng Kaiyan upang mapag-isa ang mundo, na naging unang henerasyon ng mga Diyos at pinangalan ng Kaiyan King ng mga sumunod na henerasyon. Ang account na ito ay may antas ng link na 10 sa exhibition na 10. At ang nagpapasiklab na katangian o kadiliman. Ang kanyang mga sandata ay anino ng apoy, mahusay na mga espada. Ang kanyang mga pangunahing kasanayan sa katangian ng apoy ay napakahusay mula sa abiso. Alam ni Yuo na ang kanyang unang maliit na layunin ay ang mag-level up sa lalong madaling panahon. Upang magbukas ng higit pang mga account at pagkatapos ay lumikha ng isang hukbo ng King na may mga katangian ng lahat. Sa ganitong paraan, kumpiyansa si Yuo na wala siyang anumang mga kahinaan at katangian na inaabisuhan ng system. May 10,000 X-point ang natitira sa system. Maaaring piliin ng host na taasan ang antas ng link ng account o i-unlock ang iba pang mga karagdagang kasanayan, kaya napagpasyahan ni Yuo na taasan ang antas ng link. Ang pangunahing prioridad ngayon ay pahusayin ang iyong mga kasanayan sa kaligtasan at magbukas ng mga kasanayan sa account at lahat ng iba ay maaaring dumating sa ibang pagkakataon. Agad na nakumpirma ng system ang kahilingan ni Yuo nang napakabilis. At ang katawan ni Yuo ay natatakpan ng maliwanag na liwanag. Sinasabi ng system na 2 ang link ng kanyang account at 12 ang level ng link niya. Masayang ngumiti si Yuo nang makaramdam siya ng matinding kapangyarihan. Pumasok sa kanyang katawan nang tanungin niya kung tumaas din ang kanyang mga pangunahing katangian. Lumitaw ang sistema at ipinaalam sa kanya na ang kanyang antas ay 3 pa rin. Si Yuo ay namangha at nagtataka. Pinipilit ba siya ng sistema na ipagpatuloy ang pag-uugali na parang isang idiot pic? Biglang narinig ni Yuo ang boses ng kanyang nakababatang kapatid na babae at agad na binuksan ang kanyang mga mata. Sa kasalukuyan, komportableng nakahiga ang katawan ni Yuo sa disenyo ng ospital. Nagising ang binata at napagtanto niyang walang anumang sugat ang kanyang katawan. Napagtanto niyang gumaling na siya, gayon din ang buong katawan niya. Ganun pa man, pinagsisihan niya talaga ang paggastos niya ng 10,000 X-points mula sa loob ng kwarto niya. Narinig ni Yuo ang kanyang nakababatang kapatid na babae na nakikipagtalo sa doktor tungkol sa napakamahal na gastos sa paggamot. Masayang ngumiti si Yuo, napagtantong ligtas pa rin ang kanyang pamilya,
Ngunit tila hindi maganda ang kanilang kalagayan dahil kailangan nila ng medyo may sensinang pangangalaga. Ipinaliwanag ng doktor at sinabing ang 4 na miyembro ng pamilya ay naapektuhan lahat ng mga elite na debuff o mga lason ng halimaw, at ang mga medikal na kawani ay kailangang gumamit ng mga espesyal na gamot para sa pangmatagalang paggamot upang ang lahat ng miyembro ng pamilya ay ganap na masakop, at ayon sa mga doktor, ang tanging paraan upang maalis ang lason ay medyo pangmatagalang paggamot. Upang maiwasan ang pagkabingi, ngunit ayon sa doktor, ang 2 pang lalaki ay hindi gaanong pinalad kung walang gamot. Ang kanilang ama ay hindi mabubuhay ng 1 buwan at ang 2 pang lalaki ay hindi gaanong pinalad. Ngunit hindi mabubuhay si Yunfei ng higit sa 1 linggong pagdinig. Ang mga salita ng doktor ay agad na nagpalungkot kay Yunfei at sa kanyang ina. Habang si Yunfei ay umubo pa ng medyo malakas dahil sa sobrang gulat niya. Hiniling ng ina na huwag mag-alala si Yunfei dahil gagawa siya ng paraan para makakuha ang pera. Sinabi ng ina na maaari nilang ibenta ang bahay o kung ano paman para mabayaran ang mga gastusin sa pagpapagamot. Ngunit biglang pinigilan ng boses ng isang binata ang ina na ibenta ang kanilang bahay. Dahil naglalaman ang bahay ng mga alaala ng kanilang pamilya. Nakatayo na si Yuwo sa hallway at mariing sinabi na ang bahay ay bunga ng kanilang pagsusumikap at bahagi ng kanilang buhay. Kaya hindi dapat ibenta ang bahay. Sinabi rin ni Yuwo na gagawa siya ng paraan para makalakam ng pera para sa maintenance para hindi na kailangan pang ibenta ang bahay. Nagulat ang bawat isa nang makita kung gaano katuwid na nakatayo at maayos na pangangatawan ni Yuwo. Agad na nilapitan ng Yunfei ang kanyang kuya at nagtanong, "Bakit wala ka na bang nararamdaman?" Sumagot naman Yuwo na ayos lang siya, kaya pinatigil na niya ang kanyang maliit na kapatid na babae sa pagsasalita. Dahil ito ay magpapalala sa kanyang kondisyon. Nagulat ang doktor nang makita si Yuwo sa maayos na kondisyon, na bumalik sa kalusugan at fitness. Nadetect pa ng doktor na tuluyan nang nawala ang lason sa katawan ni Yuwo. Sa katunayan, sa 4 na miyembro ng pamilya, si Yuwo ang may pinakamaraming nakamamatay na sugat at lason. Kaya nagulat ang doktor at nagtanong kung paano napagaling ni Yuwo ang kanyang sarili ng ganoon kabilis. Habang si Yuwo ay sumagot na ang dahilan ay hindi mahalaga. Ang pinakamahalaga ngayon ay kailangan niya ng higit pang paggamot. Kaya nagtanong ang binata sa doktor kung gaano karaming pera ang kailangan para sa paggamot ng lahat ng miyembro ng kanyang pamilya. Na may madamdaming bigat sa puso. Sumagot ang doktor na nasa 300,000. Akala ng doktor ay nagkakamali siya kay Yuwo. Dahil alam ng doktor na level 3 lang ang binata sa harap niya, pero mas mabilis ang healing speed niya kaysa sa level 60. At buong pusong nakiusap si Yuwo sa doktor na gamutin ang kanyang pamilya dahil kokolektahin niya ang halagang iyon sa loob ng 1 oras. Lalong nabigla ang doktor nang marinigan siya ng mga ganoong salita. Tinanong niya kung paano makolekta ng binata sa kanyang harapan ng ganoong kalaking pera sa loob lamang ng 1 oras. Ngunit kahit na tila imposible bilang isang doktor, handa siyang pagbigyan si Yuwo. Ang 1 oras ng kanyang oras na marinig ang mga salita ng doktor ay nagpapasalamat si Yuwo. After that, lumabas na ng hospital itong binata at umupo sa park. Habang iniisip kung paano makakuha ng 300,000 sa lalong madaling panahon. Habang nakaupo sa park, iniisip kung paano. Bagamat nakagawian ng binatang ito ang magimpok, kahit idagdag pa ang perang nakuha niya sa pagpatay sa ghost, IDM, spider, malayo pa rin ang halaga sa 300,000. Ayon kay Yuwo, ang pinakamabilis na paraan upang kumita ng pera ay ang pagbebenta ng mga bagay at kagamitan. At ang pinakamahalagang bagay sa kanyang storage space ngayon ay isang bihirang level 15 magic crystal. Tinitigan ni Yuwo ang kristal na nasa harapan niya, umaasang maibebenta ito sa murang halaga. Ang paglalarawan ng sistema ng kristal ay napagkatapos talunin ang isang halimaw, isang drop item ay lilito, at ang kristal ay ang pangunahing material para sa paggawa ng magic equipment. Kung mas mataas ang antas, mas magiging mahalaga, ang iniisip ni Yuwo na kung pupunta siya sa isang normal na bahay ng auction, bagamat maaari siyang magbenta sa karaniwang presyo, aabutin ito ng maraming oras at hindi matatapos sa loob ng 1 oras. At nagkaroon ng limitasyon sa antas sa nagpadala at ang level 3 naman lalaban tulad ni Yuwo ay walang pagkakataon. Kinailangan talagang pag-isipan ni Yuwo. Ang kanyang utak ay napipiga para kumita ng ganoong kalaking pera sa napakaikling panahon. Sa wakas, nagpa siya si Yuwo sa tanging paraan na maaaring gumana. Gusto ng binata na humakbang sa makipot na pasilyo. Alam ng binata na sa ilalim ang anino ng safe zone siyam na ito,
Mayroong isang underground black market na maaaring malayang ikakalakal ng sinuman anuman ang kanilang antas. Ang mga presyo ng mga bilihin sa black market ay lihim na minamanipula ng ilang malalaking power group, na masasabing halo-halong lugar kung nagbago siya mula noon, hinding-hindi na siya personal na pupunta sa lugar na yon. Ngunit ngayon ang pinakamalaki at pinakamalaking pangangailangan ng pera. Pagdating niya sa pasukan, ang binatang ito ay nakaharap ng dalawang malalaking lalaki. Sinabi nila na ang lugar na iyon ay hindi isang lugar ng maliliit na player ng demonyo. Kaya iminungkahi nila na umalis ka kaagad sa lugar na iyon. Sinabi ni Yuwo na alam niya ang lugar at walang pupunta sa black market para magpakatanga. Ipinaliwanag ng binatang na siya ay naparito siya upang ibenta ang kanyang mga paninda. Isang lalaking may sugat sa mukha ang natawa sa mga salita ni Yuwo. Hindi raw tinatanggap ng kanyang black market ang mga larwang pambata. Ipinaliwanag ni Yuwo na dumating siya sa lugar na may dalang magagandang bagay na ibebenta, kaya hiniling niyang papasukin siya dahil nagmamadali siya. Ang isa pang malaking lalaki ay agad na humawak sa kwelyo ng kanyang roba at marahas na tinanong kung ano ang magagandang bagay na maaaring magkaroon ng isang maliit na batang tulad ni Yuwo. Naiinip na sila at sinabihan ng binata na umalis kaagad bago pa maubos ang kanilang pasensya. Ngunit ang bastos na ugali ng dalawang gwardya ng gate ay kailangang pigilan ng isang matandang lalaki na lumabas sa pintuan ng balkonahe. Ang sabi ng lalaki kapag binuksan niya ang pinto para sa negosyo, pagkatapos ay susubukan nilang kumita sa magagandang bagay. Ayon sa kanya, ang bawat isa ay maaaring malayang makipagkalakalan basta't may magandang paninda. Sa wakas, sumunod ang mga gwardya at nanatiling tahimik sa mga salita ng matandang si Elder Lai. Pagkatapos ay nagtanong ang matanda. Ipakita niya sa kanya kung anong magagandang bagay ang dinala ni Yuwo. Binuksan ni Yuwo ang kanyang robe at hiniling sa lahat na tingnang mabuti ang pulang hiyas na dala niya. Nagulat si Elder Lai nang makita ang isang pambihirang kristal na bato. Hindi inaasahan ng mga gwardya na ang isang binata na nasa level 3 pa lang ay may ganoong kakaibang kristal. Humiling si Elder Lai sa kanyang mga gwardya na huwag itong pag-usapan ang kanyang negosyo dito. Pagkatapos ay pinakiusapan ng matanda ang kanyang mga bantay na dalhin siya sa kanyang sa unang palapag ng Black Market Trading Center. Laking gulat niya nang makita ang napaka-moderno at advanced na mga kondisyon sa silid. Ang kondisyong ito ay ibang-iba sa naunang naiisip. Ang lugar ay mas parang isang bar. At may isang magandang babaeng waitress na napakalalandi sa tingin ni Yuwo. Tila may paraan ang amo ng lugar na yon para malasing ang mga mamimili at nagkatuwaan nang biglang may dalawang lalaki na hamarang kay Yuwo na lumabas ng gymnasium. Nagtawanan sila sa presensya ng isang level 3 newbie tulad ni Yuwo. Pinakiusapan pa nila si Yuwo na umuwi agad at inumin ang gatas na parang bata, pambubuli nila kay Yuwo. Agad na pinatigil ng mga matatandang gwardya ang dalawang dayuhang manlalaro at sinabing si Yuwo ay bisita ni Elder Lai. Kaya't hindi na naglakas loob na sila'y manggulo. Ang mga bisita ay mula sa Hyujian Group. Nang marinig ito, agad na bumitaw ang dalawang malalaking lalaki. Habang nakikita nilang dinadala si Yuwo, ngunit nagrereklamo sila dahil ang kanilang biktima ay kinuha ng mga tao mula sa pangkat ng Huangzhou. Samantala, sa isang espesyal na VIP private room, sinalubong ni Elder Lai si Yuwo nang may magiliw ng ngiti. Kaya walang pag-aaksaya ng anumang oras si Elder Lai. Sinabi ni Elder Lai na kahit na maganda ang magic crystal ni Yuwo. Ang kaso ay ito ay level 15 lamang kaya't ang presyo ay mababa lamang. Ngumiti si Yuwo nang nakakiloko. Hindi niya inaasahan na ibababa ang presyo sa proseso ng transaksyon. Napagtanto na ngayon ni Yuwo na ang matandang nasa harapan niya ay ayaw magbigay ng patas na presyo. Bagamat nasa level 3 pa lang si Yuwo, hindi siya 3 taong gulang na bata. Kaya maaari pa rin niyang malaman kung ang mga bagay ay walang halaga sa tingin ni Yuwo. Hiniling ng binatang na bigyan siya ng kaakit-akit na presyo dahil nagmamadali siya. Natawa si Elder Lai sa mga salita ni Yuwo. Napagtanto niyang si Yuwo ay may kakayahan sa paggawa ng desisyon kahit na siya ay nasa level 3 pa lamang. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Elder Lai na kung ito ay isang ordinaryong magic crystal, ito ay nagkakahalaga ng 1 o 2,000. Ngunit dahil ang magic crystal ay bibihira, pagkatapos ay bibilhin ito sa halagang 100,000. Nagulat si Yuwo nang marinig ang napakaliit na halaga. Tumayo siya at sinabing ayaw na niyang makipagtransaksyon dahil itinuring siyang parang 3 taong gulang na bata na madaling linlangin.
Malalaman niya na, bagamat mas mababa ang presyo sa black market kaysa sa auction site, ang kanyang magic crystal ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 200,000. Sinadya ni Yu na umalis ng silid upang maghanap ng ibang bibili ng kristal sa mataas na presyo, ngunit ang labasan ay agad na hinarang ng dalawang malalaking lalaki. Pagkatapos ay sinabi ni Elder Lai na kapag pumasok ang binata sa kanyang silid, wala siyang ibang pagpipilian kundi ibenta ang kanyang mga paninda kay Elder Lai. Kung tutuusin, walang sino man sa labas ang maglalakas loob na tumanggi kung ano ang gusto. Ang grupong Jen, na tumitingin sa kanilang paghahanda at tinanong siya sa kanyang puso kung gusto ba talaga nilang lumaban at tinanong siya sa kanyang puso gusto ba talaga nilang makipag-away. Kahit na nasa black market, lahat ay dapat malayang magbenta. Naisipan ni Yuo na gamitin ang account ng KN Emperor para makaalis sa lugar na yon. Ngunit kahit na makalabas siya, ang kaguluhang dulot nito ay makakasama sa kanya. Posible pang ang hindi na kumita ng kahit na anong pera ang binata, at mas lalong magpapahirap sa pag-aalaga sa kanyang pamilya. Naghagis si Elder Lai ng isang bundle ng pera sa mesa at sinabi kay Yuo na tatanggapin ang 100,000, na tiyak na malaking pera para sa isang batang tulad niya. Tinitigan ng itim na malayong kabataang ito ang pera sa mesa at nag-isip. Matatanggap na lang ba niya ang pera at wala ng ibang pagpipilian? Hindi niya inaasahang makakatagpo siya ng isang bagay na hindi kayang lutasin ng lakas. Mabilis ito. Talagang malas ang pakiramdam ni Yuo sa araw na ito, ngunit biglang may dumating na boses mula sa labas ng pinto, na nagsasabing hindi niya inaasahan na ang isang kagalang-galang na grupo tulad ng Huangjiang Group ay may negosyo sa isang bata na nasa level 3 pa lang. Itinuturing niya ito ay sobrang nakakahiya. Kaya naman humingi siya ng tulong sa kanya na napakatangkad at nakamaskara para mawala ang mga taong nakaharang sa pinto ng VIP. Pagkatapos noon ay pumasok na ang dalaga sa kwarto at sinabing sasali siya sa negosyong ito dahil narinig niyang merong something good at sinabing sasali ako siya. Si Miss Smoke mo, ang babaeng yun. Habang si Elder Lai ay namangha nang makita ang babae at nagtanong kung sino siya para nakawin ang transaksyon na ito. Sinagot ni Miss Mo na ang pagnanakaw ay isang napakasamang salita, kahit na ang mga regulasyon sa black market ay malinaw na nakasaad na ang kalakalan ay dapat na proporsyonal sa presyo at kalidad ng mga kalakal. Pinaalalahanan din ni Miss Mo na dapat mas alam ni Elder Lai ang mga patakaran kaysa sa kanila. Napasulyap si Yuo kay Miss Mo, at napagtantong narinig na Yuo ang pangalan ng babaeng yon. Lumapit si Miss Mo kay Yuo at mapanlinlang na sinabi na ang mahiwagang kristal na mayroon ang binata ay lubhang kawili-wili, kaya ako ay tumawad ng 300,000. Agad na tumayo si Elder Lai na may gulat na ekspresyon. Medyo hindi niya inasahan si Miss Mo, sa ganoon kataas na presyo, kahit 200,000 lang sana ang hinihiling ni Yuo. Sabi ni Miss Mo, napakayaman ko at napakatigas ng ulo, pero hindi ako katulad ng Huangjiang Group, na may puso, para pagnakawan ang mga gamit ng mga bata sa level 3. Kaya ayon sa kanya, gumastos ang lumang diary ng 100,000 para protektahan. Kawawa naman. Sa tingin ni Miss Mo ay sulit ang benta na ito. Dahil sa inis sa sinabi ni Miss Mo, agad na umalis si Elder Lai kasama ang kanyang mga bantay. Si Miss Mo ay kumaway at nagpaalam kay Elder Lai at hinihiling na magkita silang muli kapag may magagandang bagay sa ibang pagkakataon. Sa nakikitang pakikipag-ugnayan nilang dalawa, marahil ay naaalala ni Yuo na ang relasyon sa pagitan ng Huangjiang at mga grupong handmill ay matagal nang magkaaway sa ika-9 na sonang pansiguridad, ngunit hindi inaasahan ng binatang ito na makikipagkita siya at makikinabang sa kanilang mga problema. Nang mapagtantong napakayaman ng babaeng nasa harapan niya ay nagpasalamat agad si Yuo. Habang sinubukan din ni Yuo na mag-alok ng iba pang bagay para kay Mo, ngunit mabilis na nagbago ang mukha ni Miss Mo. Agad tinanggihan ang alok ni Yuo at sinabing hindi na siya kailangang pasalamatan ng binata. Sinadya lang ni Miss Mo ang pagkakataon na pagtakpan ng isang insultong pagsisinungaling ni Elder Lai. So ang business ni Yuo actually ay walang kinalaman sa babaeng yun. Pero nagkataon na nasa harapan na siya ni Yuo kanina. Lumabas si Miss Mo sa kwarto, habang hinihiling sa kanyang bodyguard na bigyan ng pera si Yuo at saka hindi pinansin ang kristal. Pagkaalis ni Miss Mo, napangiti si Yuo na may kasiyahan. Dahil nakuha ni Yuo ang perang kailangan. Samantala, sa ospital, ang ina at si Yunfei ay abala pa rin sa pag-iyak sa lumalalang kondisyon na kalagayan ng kanilang ama. Pero biglang sumulpot sa kwarto ang direktor ng ospital na napakataba ng katawan at nagalit dahil may pasyenteng ayaw magbayad sa mga ospital bills. Tinanong ng direktor kung bakit ginagamot pa ang pasyente sa ospital.
Sinubukan ng doktor na ipaliwanag na nabayaran na nila ang pera para sa emergency room at naghihintay para sa mga gastos sa tirahan. Lalong nagalit ang matabang direktor sa doktor. Hinawakan pa niya sa kwelyo ng doktor at inis na sinabing nagbubukas siya ng ospital, hindi welfare institution. Ayon sa kanya, ang buhay ng murang tao ay hindi kasing mahal ng gamot na kanyang nabili. Gayunpaman, sinubukan pa rin ng mga doktor na ipaliwanag na ang anak ng pamilyang ito ay nangongolekta ng pera kaya maaari pa rin silang maghintay ng kaunti dahil sa kanyang mga salita. Ang doktor ay nakakuha ng sobrang matigas na tingin sa kanyang mukha. Ayon sa direktor, bata pa lang ang level 3 fighter. Kaya walang paraan na makakolekta siya ng 300,000. At saka, kulang na kulang ang nutrisyong ibinigay sa kanilang ama. Malupit na sinabi ng matabang direktor na kahit ipagbili ang mga magulang ay hindi magiging sulit ang perang pambayad sa binili nilang nutrisyon, pero kahit ganoon ay gusto pa rin nilang gumaling sa sakit. Ayon sa kanya, sayang ang pera. Sinubukan ng matabang direktor na hawakan ang katawan ng kanyang ama, ngunit pinigilan ni Yunfei ang direktor at humingi ng tulong sa kanyang ama sandali, ngunit pinigilan ni Fei ang direktor at nagmakaawa. Sinubukan ni Fei na kumbinsihin ang direktor na sa lalong madaling panahon ang kanyang kuya ay tiyak na babalik na may dalang pera na gusto nila. Nagkagulo sa kanilang dalawa dahil gustong-gusto ng matabang direktor na tanggalin ang aparatong nakakabit sa katawan ng kanyang ama. Ngunit sinubukan ni Fei na pigilan ito ng buong lakas hanggang sa wakas, itinulak ng matabang direktor ang mahinang katawan ni Fei. Sa oras na iyon ay pumasok si Yuwo sa silid habang sinisipa ang pinto. Hiniling ng binata sa matabang direktor na itigil na ang pang-aabuso sa kanyang pamilya, napatingin sa kanya at sa nasirang pinto ng ospital. Nagalit ang direktor at agad na hiniblot ang damit ni Yuwo. Tinanong ng matanda kung sino ang binata sa kanyang harapan. At bakit ang lakas ng loob niyang sirain ang pinto ng ospital. Ang direktor ay nagtanong kung si Yuwo ay may pera upang bayaran ang pinto sa halip na sagutin ang lahat ng mga tanong ng direktor na sa halip si Yuwo ay nagtanong sa isang kaayla-hilakbot na ekspresyon. Ang mga maruruming kamay ba ng direktor ang ginamit niyang pananakit sa aking pamilya? Napaungol sa sakit ang matabang direktor nang maramdamang namumula ang kaliwang kamay, natarante siya at tinanong kung ano ang nangyari sa kamay niya. Bakit biglang lumitaw ang apoy sa kanyang kamay? Nataranta ang matabang direktor at lumabas ng kwarto at humingi ng tulong para magamot ang kanyang kamay. Agad namang lumapit ang doktor. Nanligaw siya at tinanong kung ano ang ginawa ng binata sa direktor. Bakit biglang nasunog ang kamay ng matabang direktor? Casual na sagot ni Aiwu, na bagamat may autoridad ang direktor na paalisin sila, nasaktan niya ang kanyang pamilya kaya hindi ito matitiis. Sa maliit na parusang iyon sa mata ko na direktor, hiniling ni Yuwo sa doktor na huwag mag-alala dahil handa siyang magbayad ng dagdag na 10,000 yuan para sa kanilang pagreretiro. At sa unang pagkakataon ay handa siyang magbayad ng dagdag na 10,000 yuan para sa kanilang pagpapagamot. Sinabi rin ni Yuwo na kung mayroon lamang magandang etika ang direktor tulad ng kanilang doktor, walang mangyayari. Napangiti ng awkward ang doktor sa mga salita ni Yuwo. Gayunpaman, naisip ni Yuwo na karapat-dapat iyon para sa malupit na direktor. Bukod dito, ang direktor ay napakamayabang at nakita lamang ang profits sa kanyang mga mata nang walang kahit katiting na pakiramdam at awa sa kapwa. Ang doktor ay umaasa na ang direktor ay hindi maglakas loob na maging masama muli sa hinaharap. Ipinakita ni Yuwo sa doktor ang isang account at sinabing mayroong 310,000 sa huli.